Bandang 4:20 ng madaling araw noong ika-25 ng 2021, biglang tumunog ang telepono sa himpilan ng pulisya sa Ishikawa, Chiba Prefecture. Sa kabilang linya ay ang nanginginig na tinig ng 60 anyos na babae na nagngangalang Fujiko Himeno. Halos hindi na siya makapagsalita sa tindi ng emosyon habang sinasabi niyang malubha ang kanyang kalagayan at agarang nangangailangan ng tulong mula sa mga pulis. Pagkatapos matanggap ang ulat ay agad na nagtungo sa kanyang bahay ang 2 pulis. Pagdating nila, isang nakapanlulumong eksena ang bumungad sa kanila. Si Fujiko ay nakahandusay na may maraming bali sa kaliwang bahagi ng kanyang tadyang at makikita rin sa kanyang katawan ang malinaw na mga bakas ng matinding pananakit. Sa kabila ng kanyang mahinang kalagayan ay ikinuwento ni Fujiko ang sinapit niyang pag-atake sa loob mismo ng sarili niyang tahanan. Ayon sa kaniya, hindi lamang siya paulit-ulit na sinaktan ng salarin kundi itinali din ang kanyang mga kamay at paa gamit ang lubid, kaya para na rin siyang naging bihag sa sarili niyang bahay. Bandang 4:15 ng madaling araw na lamang siya nakahanap ng pagkakataong makawala ng umalis na ang salarin at sa natitira niyang lakas ay nagawa niyang kalasin ang pagkakatali at tumawag ng saklolo. Ngunit ang pinakaikinagulat ng mga investigador ay ang pagkakakilanlan ng itinuturong salarin. Siya ay walang iba kundi si Daigo Ikura, ang 30 anyos na anak mismo ng biktima. Ang nakakagulat na katotohanan ito ang lalong nagbigay-bigat sa kasong kanilang hinaharap. Dahil sa seryosong kalikasan ng insidente ay agad na naglunsad ang pulisya ng malawakang operasyon. Habang ang ilang opisyal ay nananatili upang tulungan at tiyakin ang kaligtasan ni Fujiko, ang iba naman ay nagsimula agad sa paghahanap kay Daigo. Hindi naman na nila kinailangang maghintay ng matagal dahil bandang 9:00 ng umagang iyon, may napansin ang mga pulis na isang lalaking kahina-hinala ang kilos malapit sa pinangyarihan ng insidente. Nang lapitan siya ng 2 opisyal para tanungin, mabilis nilang nakumpirma na siya ay si Daigo Ikura, ang taong kanilang hinahanap. Hindi na siya nanlaban at agad siyang inaresto sa kasong sinadyang pananakit at iligal na pagkakakulong. Gayunpaman, iyon pa lamang ang simula ng mas malalim na kwento. Habang nagpapatuloy ang formal na pagtatanong at masusing sinusuri ng mga investigador ang bawat detalye, unti-unting lumitaw ang isang nakakabahalang katotohanan. Ipinanganak si Daigo Ikura noong 1990 sa lugar ng Nita sa Ichikawa City, Chiba Prefecture sa isang pamilyang may maayos na pamumuhay. Ang kanyang ama ay may mataas na posisyon sa isang kilalang advertising company sa kanilang lugar, samantalang ang kanyang ina na si Fujiko ay nagtatrabaho rin doon bilang isang temporary employee. Sa mga unang taon ng kanyang buhay, lumaki si Daigo sa isang tahanang maayos at tila payapa. Subalit nagbago ang lahat noong 1995 nang 5 taong gulang pa lamang siya. Dahil sa trabaho ng kanyang ama ay kinailangan itong lumipat sa England kaya nagpasiyang sumama ang buong pamilya upang magsimula ng panibagong buhay sa ibang bansa. Hindi naging madali ang kanilang paglipat sapagkat kinailangan nilang harapin ang malaking hamon sa wika at ang malaking pagkakaiba ng kultura. Gayunpaman, kapansin-pansin ang bilis ng pag-adjust ni Daigo sa kanyang bagong kapaligiran. Bukod sa patuloy niyang paggamit ng wikang Hapon sa pakikipag-usap sa kanyang pamilya ay mabilis din niyang natutunan ang English hanggang sa unti-unti siyang makibagay sa kanyang bagong buhay. Ngunit sa likod ng tila maayos na pamumuhay na iyon, nagsisimula na palang mabuo ang ugat ng trahedyang kalaunan ay yayanig sa kanilang pamilya. May marahas na ugali ang asawa ni Fujiko at madalas nitong ibuhos ang galit sa kanyang asawa. Hindi lamang ito simpleng pagtatalo sa loob ng bahay, kundi may mga seryosong insidente ng pananakit. Habang patuloy silang nabubuhay sa gitna ng takot at kawalang tigil na alitan, napilitan si Fujiko na gumawa ng isang napakasakit ngunit hindi na maiiwasang desisyon. Ang makipaghiwalay sa kanyang asawa at palakihin si Daigo ng mag-isa. Ngunit hindi rin naging madali ang pagiging isang solo parent sa ibang bansa. Bukod sa siya lamang ang sumasagot sa lahat ng gastusin ng pamilya, patuloy din umano siyang minamanmanan at ginugulo ng kanyang dating asawa. Nang mapagtanto niyang hindi na angkop ang kanilang sitwasyon para sa maayos na pagpapalaki at pag-aaral ng kanyang anak,
Nagpasya siyang pauwiin na lamang si Daigo sa Japan nang ito ay 11 taong gulang na. Samantala ay nanatili si Fujiko sa England upang magtrabaho at patuloy na magpadala ng pera para sa kanyang anak. Pagbalik ni Daigo sa Japan ay tumira siya sa bahay ng kanyang mga lolo't lola sa panig ng kanyang ina kasama ang kanyang tiyahin at tiyuhin. Sinikap naman ng mga ito na punan ang kakulangan sa pagmamahal at pag-aarugang nawala sa kanya habang siya ay lumalaki. Nag-aral si Daigo sa isang international school at bagamat malayo siya sa kanyang ama at ina, ang gastusin sa kanyang pag-aaral ay patuloy pa ring sinasagot ng kanyang ama. Makalipas ang 2 taon, pareho nang bumalik sa Japan ang kanyang mga magulang at tuluyan na ring natapos ang kanilang proseso ng diborsyo. Sa naging desisyon ng korte, ang kustodiya ni Daigo ay ipinagkaloob sa kanyang ama. Matapos ang maraming taong magkahiwalay ay muli silang nanirahan sa iisang bahay ngunit hindi rin nagtagal ang pagkakataong iyon. Mabilis na nag-asawang muli ang kanyang ama at ang pagdating ng kanyang madrasta ay muling nagbago sa takbo ng kanilang pamilya. Maaaring dahil sa naging masalimuot na sitwasyon sa bahay o marahil ay naniniwala ang kanyang ama na mas makakabuti ito para sa kanyang pag-aaral, ipinasiya nitong ipadala si Daigo sa isang boarding school. Sa pagkakataong ito ay kinailangan niyang matutong mamuhay ng mag-isa sa isang ganap na bagong kapaligiran. Sa kabila ng sunod-sunod na pagbabago ng kanyang buhay at paulit-ulit na pag-a-adjust sa iba't ibang lugar, patuloy na namukod-tangi si Daigo sa kanyang pag-aaral. Dahil sa kanyang mataas na marka ay natanggap siya sa University of British Columbia sa Canada matapos siyang makatapos ng high school. Gayunpaman, sa panahong higit niya sanang kailangan ang suporta ng kanyang ama, bigla nitong sinabi na hindi na nito kayang tustusan ang matrikulang dati nitong ipinangakong babayaran. Nais man siyang tulungan ni Fujiko ay wala rin siyang kakayang sagutin ang napakalaking gastusin sa pag-aaral at pamumuhay sa ibang bansa dahil sa kanyang limitadong kita. Habang nanganganib na hindi maipagpapatuloy ang kanyang pag-aaral at mga pangarap, gumawa si Daigo ng isang desisyong tuluyang nagbago sa direksyon ng kanyang buhay. Pinasok niya ang pagbebenta ng mga iligal na ipinagbabawal na sangkap. Marahil ay dahil sa kanyang talino at kakayahang manatiling kalmado sa ilalim ng matinding pressure. Nakalikom siya ng sapat na pera upang maipagpatuloy ang kanyang pag-aaral, masuportahan ang kanyang pang-araw-araw na gastusin at kalaunan ay matagumpay na nakapagtapos ng unibersidad. Pagbalik niya sa Japan, dala ang diploma mula sa isang kilalang unibersidad. Hindi nagtagal ay natanggap siya sa isang respetadong multinational company. Dahil sa kanyang kakayahan at karanasan sa ibang bansa ay mabilis na umangat ang kanyang karera at umabot sa mahigit $5,200 kada buwan ang kanyang sweldo. Isang halagang hinahangaan ng marami niyang kasabayan. Matapos ang maraming taon ng hirap at paglipat-lipat ng tirahan, tila sa wakas ay nagsisimula ng maging matatag ang kanyang buhay. Sa kumpanyang iyon niya nakilala si Yuko, isang mahusay at magandang katrabaho. Unti-unting nahulog ang loob nila sa isa't isa at hindi nagtagal ay nagpasiyang magsama sa isang bahay kahit hindi pa sila opisyal na kasal. Noong Oktubre ng 2018, bumili sina Daigo at Yuko ng isang marangyang condominium na nagkakahalaga ng $10.8 million sa Minato Ward, isa sa mga pinakaprestihiyosong lugar sa Tokyo. Pagkaraan ng ilang buwan, noong Enero ng 2019, isinilang ni Yuko ang kanilang panganay na anak na lalaki at sa paningin ng maraming tao ay tila kumpleto na ang kanilang masayang pamilya. May maayos na trabaho si Daigo, mataas ang kanyang kita, may mapagmahal na kinakasama, isang marangyang tirahan sa prestihiyosong lugar at isang malusog na anak. Para sa marami, ito ang larawan ng tagumpay na pinapangarap ng karamihan. Ngunit habang unti-unting nagiging maayos ang kanyang buhay, nagsimula rin siyang mahumaling sa magastos na pamumuhay. Kung nagpasya lamang sana siyang pagandahin ang kalidad ng kanyang pamumuhay ayon sa kanyang kinikita, marahil ay wala sanang naging problema, ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unti niyang nawala ang kontrol sa kanyang paggastos hanggang sa lumampas na ito sa kanyang tunay na kakayahan. Hindi nagtagal ay nalagay sa alanganin ang kanyang pananalapi. Upang mapanatili ang marangyang pamumuhay na nakasanayan,
Nagsimula siyang magbenta ng mahalagang gamit sa mga second-hand online platform. Gayunpaman, napag-alaman na karamihan sa kanyang mga ibinebenta ay hindi pala kanya, kundi mga gamit na kinuha niya mula sa bahay ng kanyang mga kamag-anak. Mas lalong ikinabahala ng mga investigador ang mga sumunod na pangyayari. Sa loob mismo ng kanilang tahanan, hindi lamang umano niya napabayaan ang kanyang tungkulin bilang asawa at ama, kundi unti-unti ring lumabas ang kanyang marahas na pag-uugali. 3 buwan pa lamang matapos isilang ang kanilang anak ay naaresto siya ng pulisya kaugnay ng pananakit sa kanyang kinakasamang si Yuko. Bagamat hindi na umabot sa formal na pag-usig ang kasong iyon matapos siyang magbayad ng $22,400 bilang kabayaran, naging ito na ang huling dagok na tuluyang nagdala sa kanilang relasyon sa bingit ng tuluyang pagkasira. Tuluyan ang nawala ng tiwala si Yuko kay Daigo at noong Oktubre ng 2019, wala pang 1 taon nang bumili sila ng condominium bilang panimula sana ng kanilang buhay bilang pamilya. Umalis siya sa bahay kasama ang kanilang anak at tinapos ang kanilang pagsasama bilang magkapareha. Mula noon, siya na lamang ang umako sa responsibilidad ng pagpapalaki sa kanilang anak. Samantala, naiwan si Daigo na mag-isang naninirahan sa condominium na minsang inaasahang magiging tahanan nilang 3. Hindi nagtagal matapos ang kanilang paghihiwalay, nakilala niya ang isang bagong kasintahan na nagngangalang Miwa. At habang lumalalim ang kanilang relasyon, lalo naman siyang naging walang pakialam sa buhay ni Yuko at ng kanilang anak hanggang sa halos tuluyan na niyang putulin ang pakikipag-ugnayan sa mga ito. Hindi rin siya kusang gumanap bilang ama o nagpakita ng interes na suportahan ang kanyang anak. Dahil sa patuloy na kawalan ng kanyang pagkikilahok ay napilitan si Yuko na dumulog sa korte ng pamilya. Hiniling niya na patas paghati-hatian ang gastusin sa pagpapalaki ng kanilang anak, habang nais din niyang tuluyang maresolba ang usapin tungkol sa pagmamayari ng condominium at sa responsibilidad sa pagbabayad ng housing loan na kapwa nilang obligasyon. Matapos ang proseso ng mediation, napagkalooban si Yuko ng kustodiya ng kanilang anak at itinakda rin ng korte ang buwanang child support na dapat ibigay ni Daigo. Bukod pa rito ay nakatanggap siya ng kabayaran para sa kanyang naunang kontribusyon sa housing loan pati na rin ng kompensasyon kaugnay sa pagtaas ng halaga ng condominium. Samantala, nananatili naman kay Daigo ang buong pagmamayari ng naturang ari-arian. Sa panahong iyon ay nagtatrabaho pa rin si Daigo sa isang dayuhang kumpanya at kampante siyang kaya niyang bayaran ng mag-isa ang natitirang utang sa condominium dahil sa kanyang mataas na sweldo. Ngunit iba ang naging takbo ng realidad. Kahit maganda ang kanyang kita, matagal na siyang nasanay sa magastos na pamumuhay na lampas sa kanyang kakayahan. Hindi nagtagal, hindi na sapat ang kanyang kinikita upang tustusan ang lahat ng kanyang gastusin at mabilis siyang nalagay sa matinding problemang pinansyal. Upang maiwasang hindi makabayad sa kanyang housing loan, nagsimula siyang umutang sa iba't ibang institusyong pinansyal para pansamantalang mabawasan ang kanyang cash flow problem. Gayunpaman, ang paraang ito ng pangungutang upang mabayaran ang dating utang ay lalo lamang nagpalubha sa kanyang sitwasyon. Sa loob lamang ng wala pang 1 taon, lumobo ang kabuuan ng kanyang utang sa mahigit $224,000. Dahil wala na siyang ibang malalapitan, humingi siya ng tulong sa kanyang tiyuhing si Watanabe at nanghiram ng $172,000. Matagal na siyang itinuring ni na Watanabe at ng asawa nitong si Junko Himeno na parang sarili nilang anak. Kahit hiwalay na noon si Watanabe sa tiyahin ni Daigo na si Hiroko nang manghiram siya ng pera, hindi pa rin ito nagdalawang isip na tulungan siya. Ngunit kahit hawak na niya ang napakalaking halagang ipinahiram ng kanyang tiyuhin, hindi pa rin nito natakpan ang malaking kakulangan sa kanyang pananalapi na dulot ng matagal na panahon ng labis na paggastos. Habang tumatagal ay lalo lamang siyang nalulong sa problema. Noong ika-6 ng Disyembre taong 2020 ay ibinenta ni Daigo ng walang pahintulot ang isang singsing na may perlas at marami pang mahalagang family heirlooms. Kalaunan ay natuklasan ito ng kanyang ina na si Fujiko. Labis itong nagalit at agad niyang inutusan ng anak na isauli ang lahat ng mga ari-arian. Ngunit sa puntong iyon ay tila masyado ng malalim ang pagkakakulong ni Daigo sa kanyang mga problema.
Hindi na siya handang makinig sa payo ng kanyang ina. Kinabukasan, 7 ng Disyembre ay nagtungo siya sa bahay ni Fujiko. Sa simula ay nag-uusap lamang ang mag-ina ngunit mabilis itong nauwi sa matinding pagtatalo. Habang nawawalan siya ng kontrol sa kanyang emosyon, bigla niyang sinakalang kanyang ina bago ito itinulak sa sahig at paulit-ulit na inapakan ang katawan nito. Nagdulot ang insidenteng iyon ng malulubhang pinsala kay Fujiko at kinailangan niyang manatili sa ospital sa loob ng 14 na araw. Matapos ang pangyayaring iyon, pansamantalang naging tumigil si Daigo sa pagkuha ng mga ari-arian ng kanyang mga kamag-anak. Ngunit sa halip ay ibinaling naman niya ang kanyang pansin sa kanyang pinagtatrabahuhan. Noong Pebrero ng 2021, pumasok siya sa company safe at kumuha ng pera. Hindi nagtagal ay natuklasan ang nangyari kaya agad siyang inaresto ng pulisya at kasabay nito ay tinanggal din siya sa kanyang trabaho. Mula sa pagiging isang taong may magandang karera at maayos na pamilya, tuluyan na siyang napunta sa sunod-sunod na suliranin. Nawala sa kanya ang tiwala ng kanyang mga kamag-anak, ang kanyang trabaho at maging ang kanyang reputasyon. Nang mawala ang regular na kanyang pinagkukunan ng kita, hindi lamang siya nawala ng kakayahang ipagpatuloy ang kanyang marangyang pamumuhay, kundi hindi na rin siya makautang pa sa mga institusyong pinansyal. Habang lumalaki ang kanyang utang na umaabot sa 10 milyon yen, tila desperado na siyang makahanap ng huling paraan upang makaalpas. Sa paghahanap ng bagong solusyon ay napansin niya ang medyo bagong financial product sa merkado na kilala bilang reverse mortgage. Para kay Daigo, tila napakaganda ng konsepto nito. Sa halip na ibenta ang bahay upang magkaroon ng pera, maaaring gamitin ng may-ari ang kanyang bahay bilang collateral sa paghiram ng pera sa bangko habang patuloy pa rin siyang nakatira rito. Kapag naaprubahan ang kontrata, makakatanggap ang borrower ng malaking halaga batay sa halaga ng ari-arian at maaari pa siyang makatanggap ng buwanang allowance para sa kanyang gastusin. Ang isa pang kakaibang katangian ng sistemang ito ay hindi kailangang bayaran ang utang habang buhay pa ang borrower. Sa oras lamang ng kanyang pagpanaw ibibenta ng institusyong pinansyal ang bahay upang mabawi ang inutang kasama ang naipong interes. Dahil dito, madalas itong ipinapakita bilang isang magandang opsyon para sa mga matatandang mag-isang naninirahan upang patuloy nilang matamasa ang komportableng pamumuhay nang hindi kinakailangang umalis sa kanilang tahanan. Sa isip ni Daigo, ang bahay ng kanyang lola ay tila isang napakalaking oportunidad. Batay sa kanyang sariling kalkulasyon, kung maisasangla niya ito sa ilalim ng reverse mortgage, maaari siyang makatanggap ng hindi bababa sa $299,000, halagang sapat upang mabawasan ang karamihan sa kanyang mga problemang pinansyal. Ngunit nang mas pag-aralan niya ang mga kondisyon ng programa ay agad siyang hinarang ng isang legal na hadlang. Isa sa mga pangunahing patakaran ng reverse mortgage ay ang taong aktwal na nakatira sa bahay ay siya ring dapat na legal na may-ari ng ari-arian na nakatala sa titulo. Ito ang naging pinakamalaking balakid sa kanyang plano. Ang problema ay nagsimula matapos maghiwalay sina Watanabe at Hiroko. Nagpasya noon si Hiroko na lumipat sa bahay ng kanilang matanda at mahina ng lola. Ginawa niya ito hindi lamang upang maalagaan ang lola na noon ay nakaratay na sa kama, kundi magkaroon din ng matitirhan matapos ang kanyang diborsyo. Gayunpaman, kahit siya ang aktwal na nakatira sa bahay, hindi siya ang legal na nakapangalan sa titulo ng ari-arian. Ang sitwasyong ito ang naging dahilan kung bakit hindi umusad ang plano ni Daigo. Muling nabaon sa problemang pinansyal si Daigo kaya humiram siya kay Watanabe ng panibagong $89,600 dahilan upang lalo pang lumaki ang kanyang utang. Dahil sa kabaitan at pagmamahal nito sa kanyang pamangkin, hindi nagdalawang isip si Watanabe na tulungan siyang muli. Ngunit sa halip na suklian ang kabutihan ng kanyang tiyuhin, palihim na niyang ninakaw ang ekstrang susi ng bahay at ang credit card na nakapangalan sa ina ni Watanabe. Makalipas ang ilang araw, kinuha rin niya ang 2 mamahaling painting mula sa koleksyon nito at agad na ibinenta online. Ginamit din niya ang naturang credit card upang bumili ng isang mamahaling Rolex. Kalaunan ay natuklasan ng mga investigador na hindi siya ang nag-iisang kumilos.
Lumabas na tinulungan siya ng kanyang inang si Fujiko na nagpapanggap bilang ina ni Watanabe at pumirma sa mga dokumentong kinailangan sa paggamit ng credit card. Nang mapansin ni Watanabe ang pagkawala ng mga painting at ang mga kahina-hinalang transaksyon sa credit card, agad siyang humingi ng tulong sa pulisya. Gayunpaman, matapos makita sa CCTV na sina Daigo at Fujiko ang sangkot, pinili pa rin niyang bawin ang reklamo, umaasang maayos ang lahat sa pamamagitan ng mahinahong pag-uusap. Nang magkita sila ay inamin ni Daigo ang kanyang ginawa at nangakong ibabalik ang $6,700 na nagastos gamit ang credit card. Ngunit hindi alam ni Watanabe na wala na palang trabaho si Daigo at wala na itong kakayahang tuparin ang pangakong iyon. Higit pa rito, sa likod ng kanyang anyong tila nagsisisi, unti-unti nang nabubuo ang matinding galit sa kanyang isip. Pag-uwi niya mula sa pagkikipagkita kay Watanabe, hindi pa sasalamat ang kanyang naramdaman, sa halip ay nagsimula siyang mag-isip ng isang malamig at mapanganib na plano. Sa kanyang pananaw, may dalawang tao siyang itinuturing na pinakamalaking hadlang sa kanyang buhay. Ang una ay ang kanyang tiyahing si Hiroko na para sa kanya ay siyang humaharang upang makuha niya ang tinatayang $299,000 mula sa reverse mortgage. Ang ikalawa naman ay si Watanabe, ang taong nagpahiram na sa kanya ng kabuang $261,000 ngunit ngayon ay isa ng napakalaking obligasyong pinansyal na hindi niya kayang bayaran. Sa baluktot na pag-iisip ni Daigo, naniniwala siyang kapag nawala ang dalawang taong ito, mawawala rin ang lahat ng kanyang problema sa pera. Noong 8 ng Abril, nagsimula siyang sistematikong magsaliksik sa internet tungkol sa antifreeze. Habang lumalalim ang kanyang pagsasaliksik, nalaman niya ang ilang mahalagang impormasyon. Ayon sa kanyang nakita, ang ethylene glycol, ang pangunahing sangkap sa antifreeze ay may natural na matamis na lasa, madaling mahalo sa tubig at alak at maaari itong magdulot ng kamatayan kapag nagamit sa sapat na dami. Hindi lamang iyon ang kanyang pinagtuunan ng pansin sapagkat noong 13 ng Abril ay nagsimula na rin siyang magsaliksik tungkol sa mga insidenteng may kinalaman sa panununog. Sa sumunod na 2 araw, nagsagawa si Daigo ng kabuang 22 paghahanap sa internet tungkol sa iba't ibang paraan ng pagsunog ng bahay at nanood ng 29 na video na may kaugnayan dito. Matapos siyang makalikom ng sapat na kaalaman, isinagawa niya ang unang hakbang ng kanyang planong pagpatay. Bumili siya ng antifreeze at maingat itong hinalo sa whiskey at Coca-Cola, mga inuming nalaman niyang paborito ni Hiroko sa pamamagitan ng impormasyong ibinigay ng kanyang ina. Maingat na inihanda ni Daigo ang mga boteng naglalaman ng nakakalasong timpla at dinala ang mga ito sa bahay ni Fujiko. Handa na siyang isagawa ang unang bahagi ng kanyang nakaplanong krimen. Sa magiliw na pagkikitungo, inanyayahan niya ang kanyang tiyahin na si Hiroko na bumisita sa bahay ng kanyang ina sa dahilan na gusto lamang niya itong ilibre ng inumin. Wala namang hinala si Hiroko habang iniinom ang mga inihandang inumin ng kanyang pamangkin. Sa mungkahi pa ni Daigo, iniuwi niya ang natitirang laman ng mga bote upang inumin na lamang sa bahay. Pagkaalis ni Hiroko, saka lamang sinabi ni Daigo sa kanyang ina ang nakakagulat na katotohanan. Inamin niyang nilagyan niya ng antifreeze ang mga inumin at buong kumpiyansa pa niyang sinabi na napakahirap umanong matukoy ang ganitong paraan kung walang isasagawang autopsy. At ayon sa kanya, hindi raw ito kakaibang pamamaraan sa Amerika. Ikinwento rin niya ang naging pag-uusap nila ni Watanabe at iginiit na wala siyang balak bayaran ang kanyang utang. Lubos na nabigla si Fujiko nang marinig ang plano ng kanyang anak, ngunit nang magpakita siya ng pag-aalala ay agad siyang tinakot ni Daigo. Nagbanta itong susunugin ang bahay kapag hindi siya nakipagtulungan at inutusan pa niya ang kanyang ina na bantayan ang kalagayan ni Hiroko upang malaman kung naging epektibo ang kanyang plano. Sa harap ng matinding pagbabanta ay wala nang nagawa si Fujiko kundi sumunod. Lalo pang lumala ang sitwasyon noong 15 ng Abril nang mag-uwi si Daigo ng 2 galong lalagyan ng gasolina sa bahay. Sinabi pa niyang gagamitin niya ang mga iyon upang sunugin ang bahay ni Watanabe. Sinubukan man ni Fujiko na pigilan siya at sabihing huwag magsalita ng ganoong mga bagay, muli siyang pinatahimik ni Daigo sa pamamagitan ng pagbabanta.
Noong ika-19 ng Abril, nagtungo sina Daigo at Fujiko sa bahay ng kanilang lola. Gayunpaman, sa kabila ng ilang beses ng pagkalantad ni Hiroko sa nakakalasong sangkap, wala pa rin itong ipinakitang malubhang sintomas na inaasahan ni Daigo. Nang makita niyang hindi naging sapat ang unang plano ay nagpasya siyang gumawa ng mas matinding hakbang. Nagsinungaling siya kay Hiroko at sinabing ang antifreeze ay isang espesyal na gamot na inaangkat mula sa ibang bansa. Dahil naniwala sa Hiroko, nainom niya ito ng direkta ngunit nang hindi pa rin ito magdulot ng agarang resulta, ipinagpatuloy umano ni Daigo ang pagbuhos ng mas marami pang antifreeze sa kanyang bibig. Pagkaraan nito ay kinaladkad niya ang wala ng malay na si Hiroko papunta sa tabi ng hagdan at itinulak ito pababa. Matapos ang pangyayaring iyon, maingat niyang inayos ang paligid upang mabura ang anumang posibleng ebidensya. Iniwan niya si Fujiko sa bahay upang alagaan ang kanilang lola at mahigpit na iniutos na huwag gumawa ng anumang hakbang bago sumapit ang 11:11 ng umaga ng ika-23 ng Abril. Ang plano ni Daigo ay hayaang lumipas ang ilang oras bago kunwaring madiskubre ni Fujiko ang nangyari at ipagbigay alam ito sa pulisya upang magmukhang aksidenteng pagkamatay ang insidente. Eksaktong 11:11 ng umaga noong ika-23 ng Abril, sinunod ni Fujiko ang itinuro ng kanyang anak. Tumawag siya sa pulisya at sinabing dahil hindi niya makontak ang kanyang kapatid, nagpasya siyang puntahan ito at doon niya natuklasang wala na itong buhay. Pagdating ng mga pulis sa bahay, napansin nila ang mga pinsala sa ulo at katawan ni Hiroko na tila naaayon sa pagkakahulog sa hagdan. Gayunpaman, dahil wala silang nakitang ibang kahina-hinalang palatandaan at maayos naman ang itsura ng lugar, hindi nila ito itinuring na isang kasong kriminal at dahil dito ay hindi rin isinagawa ang autopsy. Sa ganitong paraan ay nakalusot ang planong maingat na binuo ni Daigo nang hindi agad napansin ng mga otoridad. Naitabi niya ang isa sa mga hadlang sa kanyang plano ng walang agarang pagdududa, ngunit hindi pa roon nagtapos ang lahat. Matapos ang pagkamatay ni Hiroko, ang sumunod niyang pinuntirya ay ang kanyang tiyuhing si Watanabe, ang taong pinagkakautangan niya ng $261,000. Bandang 12:10 ng madaling araw noong ika-25 ng Abril, muli siyang nagsaliksik sa internet tungkol sa kung paano nagsisimula ang sunog sa mga gusali at kung paano ito mabilis na kumakalat. Pagkatapos planuhin at paghandaan ang lahat ay nagtungo siya sa bahay ng kanyang ina. Sa pagkakataong iyon ay nais niyang ulitin ang paraang ginamit niya kay Hiroko at balak niyang isama si Fujiko sa plano laban kay Watanabe. Ngunit hindi tulad ng naunang pagkakataon ay mariing tumanggi ang kanyang ina. Bandang 3:00 ng madaling araw matapos tumanggi si Fujiko na makibahagi sa plano laban kay Watanabe, nagalit ng husto si Daigo. Paulit-ulit niyang sinaktan ang mukha at dibdib ng kanyang ina bago tinakpan ng duct tape ang bibig nito at tinalian ng lubid ang mga kamay at paa upang tuluyan itong hindi makagalaw. Hindi pa siya huminto roon. Kumuha rin siya ng humigit kumulang $1,050 na pera mula sa bahay at pagkatapos nito, inilagay niya ang dati ng inihandang gasolina sa mga plastik na bote bilang huling paghahanda sa kanyang planong panununog. Bandang 4:12 ng madaling araw, nagmaneho si Daigo papunta sa bahay ni Watanabe sa Funabashi City. Ginamit niya ang ekstrang susi na dati niyang lihim na kinuha upang makapasok sa bahay habang mahimbing ang tulog ng lahat. Pagsapit ng humigit kumulang 4:33 ng madaling araw, binuhusan niya ng gasolina ang isang upuang nasa sala sa unang palapag at saka ito sinindihan gamit ang lighter. Kaagad siyang lumabas ng bahay at nananatili sa labas habang walang emosyon na pinagmamasdan ang pagliyab at pagkalat ng apoy hanggang sa tuluyang lamunin nito ang buong bahay. Pagkatapos nito ay umalis siya sa lugar. Bandang 4:35 ng madaling araw, nagising si Watanabe na natutulog noon sa ikalawang palapag nang mapansin ang sunog. Sa gitna ng matinding takot, tumawag siya sa pulisya upang humingi ng tulong. Ngunit sa napakabilis na pagkalat ng apoy at makapal na usok, hindi na siya nakalabas ng bahay. Habang hawak pa rin ang kanyang telepono,
Unti-unti siyang nawala ng malay hanggang sa tuluyan na siyang hindi nakatakas at batay sa naging investigasyon. Nakumpirma ng pulisya na nanatiling may malay si Watanabe nang hindi bababa sa 25 minuto habang napapalibutan ng apoy. Sa loob ng mga sandaling iyon, tiniis niya ang matinding pagdurusa bago tuluyang nawalan ng buhay. Isang napakasakit na sinapit para sa isang taong walang kinalaman sa anumang krimen. Hindi lamang niya kailanman sinaktan si Daigo, kundi siya pa ang nagmalasakit at tumulong dito noong panahong pinakakailangan nito ng suporta, ngunit sa huli, ang taong itinuring niyang parang sariling anak ang siya ring naging dahilan ng kanyang trahedya. Habang nilalamon ng apoy ang bahay ni Watanabe, si Fujiko naman ay nakakulong pa rin sa sarili niyang bahay matapos itali ni Daigo. Sa kabila ng kanyang malulubhang pinsala, kabilang na ang mga nabaling tadyang sa kaliwang bahagi ng kanyang katawan, nagawa niyang makawala sa pagkakatali at tumawag sa pulisya. Ang matapang niyang desisyon ang naging pinakamahalagang susi sa pagbubunyag ng buong kaso. Matapos maaresto si Daigo, sinimulang balikan ng mga investigador ang lahat ng mga pangyayaring naganap nitong mga nakaraang araw. Isa sa kanilang muling sinuri ay ang hindi pangkaraniwang pagkamatay ni Hiroko na 2 araw pa lamang ang nakalipas ngunit hindi itinuring na isang kasong kriminal. Sa kabutihang palad, hindi pa noon na isasagawa ang cremation sa labi ni Hiroko at dahil dito ay agad na ipinag-utos ng pulisya ang isang forensic autopsy. Lumabas sa resulta ng pagsusuri na hindi aksidenteng pagkahulog sa hagdan ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Sa halip ay natuklasang siya ay namatay dahil sa pagkakalason, isang sinadya at planadong gawain na itinuring ng mga otoridad bilang pagpatay. Dahil sa natuklasan sa investigasyon, hinarap ni Daigo ang sunod-sunod na mabibigat na kaso kabilang ang pagnanakaw, pagpatay, panununog at pagsira ng ari-arian. Hindi lamang siya naharap sa usaping legal sapagkat nadamay din ang kanyang inang si Fujiko sa naging proseso ng investigasyon. Dahil si Fujiko ang tumawag sa pulisya upang iulat ang pagkamatay ni Hiroko at direktang tumulong sa paglikha ng eksenang magmumukhang aksidente. Inaresto rin siya ng mga otoridad bilang hinihinalang kasabuat sa pagpatay at panlilinlang. Mula roon, formal na sinampahan ng kaso ang mag-ina at nagsimula ang paglilitis sa isa sa mga pinakakontrobersyal na kaso sa Chiba. Sa paglilitis kay Fujiko, mariin niyang itinanggi na kusa siyang nakisangkot sa pagpatay. Iginiit niyang napilitan lamang siyang sumunod dahil sa matinding pagbabanta ng kanyang sariling anak na si Daigo. Ayon sa kanyang abogado, si Fujiko ay isa ring biktima ng manipulasyon. Wala umano siyang aktibong papel sa krimen, wala rin siyang kakayahang tutulan ang mga utos ng kanyang anak kaya hindi siya dapat managot sa kasong pagpatay. Binigyang diin din ng depensa na hindi si Fujiko ang direktang naglagay ng nakakalasong sangkap kay Hiroko o nagtulak dito sa hagdan at wala rin umano siyang layuning kitilin ang buhay ng kanyang kapatid at dahil dito, hiniling nilang siya ay mapaulang sala. Ngunit ibang larawan ang iniharap ng prosekusyon. Ayon sa kanila, matapos mawala ng trabaho si Daigo ay nalubog siya sa matinding problemang pinansyal at desperadong makakuha ng malaking halaga ng pera upang mabayaran ang kanyang mga utang. Ipinaliwanag ng prosekusyon na upang maging posible ang plano niyang reverse mortgage, kailangan munang mawala si Hiroko na isa sa mga hadlang sa kanyang layunin. Pagkatapos nito ay plano rin umano niyang alisin si Watanabe upang tuluyan ng makamit ang kanyang pinansyal na pakay. Para sa prosekusyon, hindi magkakahiwalay na aksidente ang mga pangyayaring ito. Sa halip, isa itong seri ng mga planadong pagpatay na maingat na isinagawa upang magmukhang mga aksidente at maiwasan ang agarang paghihinala ng mga otoridad. Tungkol naman sa papel ni Fujiko, sinabi ng prosekusyon na dati umano nitong ipinapakita ang kanyang pagkainis kay Hiroko dahil sa kakulangan umano nito ng malasakit sa pag-aalaga sa kanilang ina. Bukod pa rito, nahaharap din si Fujiko sa sariling problemang pinansyal at ayon sa prosekusyon, ang mga salik na ito ang nagtulak sa kanya upang ipikit ang kanyang mga mata sa nangyayari at tumulong sa pagtatakip ng krimen. Bagamat hindi siya ang direktang nagsagawa ng pagpatay,
Naniniwala ang prosekusyon na mahalaga ang naging papel ni Fujiko sa pagsasakatuparan ng buong plano at dahil dito, hiniling nilang hatulan siya ng 11 taong pagkakakulong. Noong ika-6 ng Disyembre taong 2022, inilabas ng Chiba District Court ang desisyon sa unang paglilitis laban kay Fujiko Himeno. Siya ay hinatulan ng 9 na taong pagkakabilanggo. Sa desisyon ng hukuman ay sinabi ng korte na bagamat hindi si Fujiko ang direktang pumatay kay Hiroko, alam na alam niya ang layunin ng kanyang anak. Sa halip na pigilan ito ay pinili niyang makipagtulungan at matapos ding malason si Hiroko. Wala siyang ginawang hakbang upang humingi ng tulong o ipagbigay alam ang tunay na nangyari, kaya hindi maaaring balewalain ang kanyang naging partisipasyon. Binigyang diin ng namumunong hukom na bagamat nasa sitwasyon si Fujiko na umaasa at naiimpluwensyahan ng kanyang anak, hindi nito inalis ang kanyang moral at legal na pananagutan. Ipinakita rin umano niya ang kawalan ng malasakit sa sinapit ng sarili niyang kapatid at kahit hindi siya ang pangunahing kumilos, nakatulong pa rin ang kanyang mga ginawa upang maisakatuparan ang trahedya. Ayon sa hukom, bagamat mas maliit ang naging papel ni Fujiko kumpara kay Daigo, hindi siya maaaring ituring na inosente. Matapos basahin ang hatol ay agad siyang umapela, ngunit kalaunan ay ibinasura rin ito ng korte. Samantala, sa paglilitis kay Daigo Ikura ay mariin niyang itinanggi na pera ang naging motibo ng kanyang mga krimen. Ayon sa kanya ay nais lamang niyang tulungan ang kanyang ina na magkaroon ng kasarinlan sa pananalapi. At iginiit din niyang wala siyang intensyong patayin si Hiroko at sinabi pang hindi niya lubos na naunawaan ang kahulugan ng autopsy dahil lumaki siya sa ibang bansa. Aniya, ang ilan sa kanyang mga naging pahayag ay biro lamang. Ngunit pinabulaanan mismo ng kanyang ina na si Fujiko ang mga paliwanag na ito na nauwi pa sa mainitang pagtatalo ng mag-ina sa loob ng hukuman. Itinanggi rin ni Daigo na matagal na niyang pinagplanuhan ang pagkamatay ni Watanabe at iginiit na dala lamang ito ng bugso ng damdamin. Gayunpaman, iniharap ng prosekusyon ang mga ebidensyang nagpapakitang maingat niyang pinaghandaan ang krimen, kabilang ang pagsasaliksik tungkol sa pagsisimula ng sunog, pagbili ng gasolina at maingat na pagpaplano ng buong insidente. Para sa kanila, malinaw na isa itong planadong krimen at wala ring ipinakitang tunay na pagsisisi si Daigo. Bugkos ay sinubukan pa niyang isisi ang ilan sa mga nangyari sa sarili niyang ina. Dahil dito, hiniling ng prosekusyon na hatulan siya ng habang buhay na pagkakakulong. Sa kabilang panig, sinabi ng depensa na nagawa ni Daigo ang mga krimen habang dumaranas ng matinding emosyonal at pinansyal na suliranin matapos mawala ng trabaho at masangkot sa paghahati ng ari-arian matapos ang kanyang diborsyo. Idinagdag pa nilang lumaki siya sa magulong kapaligiran at may hindi matatag na kalagayang psikolohikal, kaya hiniling nilang takdang taon lamang ng pagkakabilanggo ang ipataw sa kanya. Noong ika-24 ng Hulyo 2023, inilabas ng Chiba District Court ang hatol laban kay Daigo Ikura. Ayon sa hukuman, si Daigo ang pangunahing utak at nagsagawa ng buong serye ng krimen. Ipinunto rin ng hukom na nagsaliksik siya kung paano gamitin ang antifreeze, ngunit ni minsan ay hindi naghanap ng paraan upang mailigtas ang posibleng malason. Sa kaso naman ng panununog na ikinamatay ni Watanabe, napatunayang siya ay naghanda ng gasolina bago pa man ang insidente at batid niya ang magiging resulta ng kanyang gagawin. Dahil dito ay napagpasiyahan ng korte na isa itong planadong krimen na isinagawa ng may sapat na paghahanda at matinding kalupitan. Dahil dito, hinatulan si Daigo Ikura ng habang buhay na pagkakabilanggo at bagamat agad siyang umapela, ibinasura rin ito ng hukuman. Ang kasong ito ay nagsisilbing paalala kung paanong ang kasakiman, desperasyon at sunod-sunod na maling desisyon ay maaaring humantong sa isang trahedyang sumisira hindi lamang ng buhay ng iba kundi maging ng sariling kinabukasan.